Meron ka bang mabigat na problema? Meron bang nagpapa-stress sa'yo or nagpapa-nervyos sa'yo or nagpapa-worry sa'yo ngayon, friends? Sa totoo lang, lahat tayo darating sa punto na sobrang mahihit tayo ng problema. Yung bang mabibigla ka or hindi ka handa pero biglang may dumating sa yung matinding bad news or basta kagaya ng sakit, di ba? Or kagaya ng halimbawa, biglang nawala ng trabaho yung asawa mo or kailangan nang magsara ng negosyo mo, yung mga ganyan. Basta matinding problema ang pinag-uusapan natin dito. Problema na hindi ka makatulog. Yung kahit anong gusto mong tulog ang gawin mo, hindi ka makatulog kasi nga kinakabahan ka, nag-aalala ka sa pwedeng mangyari na lumalang sitwasyon doon sa pinoproblema mo. Nawawalan ka ng ganang kumain, hindi mo alam kung paano mo tatapusin yung araw mo kasi sobrang nag-aalala ka. Yan. Paano natin papakalmahin ang sarili natin? 'Di ba sabi ko nga sa mga videos ko na importanteng matutunan natin kung paano pakalmahin ang sarili natin. Friends, ito yung napaka halagang tool na dapat nating magkaroon sa sarili natin. Kasi hindi ang problema, andyan lang siya palagi. Pero pwede nating gawan ng paraan kung paano haharapin ang problema, yung mabibigat na problema. Okay. Friends, ito ha, i-enumerate ko sa'yo kung ano yung pwedeng makatulong sa'yo para pakalmahin yung habang dinadaanan mo yung problema na yan. Friends, ito, number 1, yung deep breathing. Box breathing na tinatawag. Ito, nung una, friends, hindi ko to pinapansin. Kasi pag may problema tayo, friends, yung paghinga natin, hindi malalim. Pansin mo, parang putol, parang konting hinga lang, yung maikli lang, yung hindi talaga nag-expand yung lungs natin. Pansinin mo yan, lalo na pag nininervyos ka. Basta maikli lang yung yung hinga mo. Kaya mas lalo kang kinakabahan. Pero friends, ito ha, kapag ka ginawa mo to, as in try mo talaga yung box breathing. Yun yung 4 counts inhale, 4 counts hold, i-hold mo yung breath mo, 4 counts exhale, and 4 counts na hold ulit. Kaya box siya, kasi pig for 4. 4 inhale, 4 hold, 4 exhale, 4 hold ulit. Tapos ganun na naman. Gawin mo siya at least 10 times, friends. Yan. Alam mo, hinga pa lang yun ha. Hinga pa lang yun. Makikita mo talaga, friends, na effective siya. Biglang magkakaroon ng clarity yung mind mo. Kasi yung oxygen, masusuplayan niya yung brain natin, yung isip natin. At magsisirculate siya sa buong katawan natin. Kaya, kakalma yung pakiramdam mo, nasusuplayan yung dugo mo, nasusuplayan yung lungs mo ng oxygen, nasusuplayan yung brain mo, ganon. Kaya yung parang kakalma yung daloy ng mo, hindi yung mabilis na ganon, ako, nakaka-nervous, nakaka-panic attack pa yung ganon. Pero kapag try mo yung box breathing, friends, naku, please, subukan mo para talagang maintindihan mo na totoo yung sinasabi ko. Okay? So, number 1 yun, effective yun. Tapos, number 2, friends, yung tapping. Ano ba yung tapping? Yung ganito. 10 times mong itatap tong ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Tapos dito rin. Ito pa. Ito natin. Oh. Yan. Itatap mo siya, friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ito rin. Pero mabagal, friends, ha. Inaano ko lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos dito din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos last dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Gawin mo yan ng 4 times. Yan, friends. Hanggang 10 times. Yan. So, di ba, box breathing na, tapos yung tapping. Bakit nagtatap? Kasi, friends, kapag tayo ay nagwo-worry, no, may takot tayo, maraming blockages, no? Maraming nabablock na energy. Yung fear, na-block siya. Parang hindi siya makalabas. Kaya kinakabahan ka, nandito lang siya. So, pagka itinatap-tap natin yung katawan natin, nare-release siya, lumuluwag siya. Yung kumbaga, naaano mo sila nabubulabog mo, gano'n, nabubulabog mo, kaya dadaloy sila, mag-aano sila, yung magfo-flow na sila, magfo-flow, hindi na sila ma-stuck or magiging stagnant sa natin, sa katawan natin. So, yan. So, after nung gano'n, basta yung buong anuhin mo, yung katawan mo, mas maganda, maitap mo hanggang sa paa, ganyan, itap mo lang. Okay. Another thing, friends, yung walking, yan, mag-walk ka, tas mas maganda pa kung sa nature, para yung mahahag mo yung tree. Uy, anak ko, friends, napakalaking tulong na may mahahag kang tree. Ngayon, kung hindi posible na mahag mo, mayakap mo, maski hawakan mo lang siyang ganyan. Hawakan mo, ganyan. So, maganda, friends, na habang ginagawa mo yung breathing, nakahawak ka sa puno. Or sa halaman, kung wala kang puno. Sa mga paso-paso nyo, may halaman ka. Hawakan mo yung halaman habang nagbabox breathing ka. Yan. Nako, nakakakalma yan, friends. Nakakakalma. Tapos ano pa, kailangan talaga natin ng physical movement. So, kahit meron kang iniisip dyan, on the side, kapag ka naging busy ka, nag-busy ka, magtiklop,
o magluto, mamalengke, o kaya yung magwalis-walis, ganyan. Siyempre, yung isip mo mapupunta doon. 'Di ba? Maiisip mo yung winawalis mo nandun. Maiisip mo pag namalengke ka kung ano yung bibilin mo, tatawad ka, ganyan, kung ano yung sangkap na kailangan mo sa iluluto mo. So yung mind mo doon mapupunta. Okay? So mawawala siya doon. Kaya kailangan mag-isip ka ng pwede mong pagkaabalahang activities. 'Di ba? Yung iba naman, 'di ba, nagko-coloring sila, coloring book, o kaya kasi yung usually naman nanonood sila sa mga sa Facebook or sa cellphone nila. Kaso lang ang problema doon, paano kung ang ma-scroll nila yung problema din? 'Di ba? Yung about problema, about negative contents, ganun. Di madagdagan lang yung worries mo, 'di ba? Pagka ganun. Kaya maganda yung physical action na lang, na stay away muna sa ganun, sa social media para safe ka kasi talagang gagana yung isip mo sa ibang bagay. Yan. Tapos, palaging uminom ng tubig. Mas maganda kung hot water na may kurot ng asin. Lagyan mo ng konting asin para electrolytes yun, friends, para dagdag energy mo rin. Hindi ka manghina, hindi ka ma-dehydrate. Yan. Uy, gawin mo talaga yan, friends, ha? Effective yan. Nako, promise. Medyo yung magsisettle yung nervous system natin, kakalma siya. Medyo yung panic mode mo, ay hindi, ano siya, mawawala siya. Bababa yung, alam mo yun, yung temperature na sobrang taas na ng, kumbaga, sa lagnat, magko-convulsion na dahil sa sobrang init, sa sobrang tension, ganun. Kakalma siya pagka ginawa mo yan. Tapos, friends, syempre, yung maganda rin yung magme-meditate tayo or magpe-pray tayo kay God. Tapos, basta ibigay natin, i-give it to God. Ano man yung problema natin, give it to God. Tapos, syempre, pag ginib natin yung kay God, kailangan may trust tayo na ginib na talaga natin yung i-handle na niya. Yung siya na bahalang gumawa ng way na masolve yun, and hingi tayo sa kanya ng divine wisdom and divine guidance, tsaka strength. Kasi 'di ba, nasa sa atin nga si God eh. 'Di ba? May video ako, sinabi ko kung ano si God, ano yung mga qualities ni God. Tapos suma sa atin siya. The kingdom of God is within us. So sa prayer natin, hingi tayo sa kanya ng divine wisdom, divine guidance, ng strength kung paano natin haharapin yung kasalukuyang problema na kinakaharap natin. Kailangan talaga natin ang tulong ni Lord. Yun nga yung lakas ni God, yung wisdom at guidance niya sa atin. Yan, friends. So, try mo yung mga simpleng na yan. Pwede din yung music, friends. Maraming uplifting music na pwede tayo. Or manood ka ng nakakatawa. Ganyan. Marami rin nakakatawa. Pero kasi, yung mga nakakatawa na yan is panandalian lang yun. Hindi ka pa niya makakapag-isip ng kung ano yung gagawin mong solusyon. Ganun. So, yung prayer and meditation, yun doon, na pag nag-pray tayo, binigay natin kay God yung problema, ganyan, kumbaga nag-heart to heart talk tayo kay God, sinabi natin yung pain natin, yung hirap natin. So, sa meditation naman, we listen to God, we listen to His message, kaya tahimik lang tayo, ganun. So, friends, na alam ko, lahat tayo, we have our shares of, mga pains, ganyan, sufferings. So, yun yung ma-share ko na makakatulong ng malaki sa atin, friends. So, I hope na may apply mo yan at makatulong talaga sa'yo. Yun lang, friends. God bless us all.